Hello, kapalawenya! Eto na naman po tayo at gagawa tayo ng cushion type ng sofa. At dahil dalawa po yung gagawin natin, pinagsabay ko na po silang tabasin. Ang isa po ay cushion po ng sofa, oversize, at ang isa naman po ay cushion ng furniture pong upuan. Mamaya po ay ipapakita ko sa inyo ang sukat ng aking mga tinabas. Naalala ko lang po at nais ko lang pong i-share sa inyo yung kaunang-unahang natahi ko sa upholstery ay upuan po ng pang-dining. Pina-upgrade po kasi ito ng may-ari. Pag first time mo talaga, hindi talaga mawawala yung takot, yung kaba, lalo na kapag nalaman mo yung halaga ng leather kung magkano. At yun na nga, nabanggit ng may-ari na tag 400 plus ang per meter ng leather na nabili niya. Andun talaga yung takot na parang ayaw mo na talaga siyang galawin. Baka ma-damage mo, pero lakas lang talaga ng loob at tiwala sa sarili, lalo na kapag gusto mo naman ang ginagawa mo. Ang ginawa ko, pinagpraktisan ko yung mumurahing leather. 150 lang ang per meter, pero para sa akin mahal pa rin yun, kaya talagang iningatan ko siya kahit na sample lang. Ayun na nga, nagawa ko siya. Siguro dalawang tas-tas din ako bago ko talaga siya nabuo. Ganun talaga pagka first time mo, no? Matagal siya mabuo. Pag-iisipan mo kung paano yung mga susunod na gagawin mo para hindi siya ma-damage. At ikalawang araw ay nagawa ko at natapos ko yung project na yon. Masaya naman. Ganun talaga kapag first time mo, makakaramdam ka ng takot, ng kaba, papawisan ka ng malamig, pero pagkatapos naman nun kapag nagawa mo siya ng matagumpay, masaya naman. At yun nga, nung matapos siya ay tinawagan agad na kuya yung may-ari para i-claim yung pinagawa niyang dining. Ayun na nga, pagkabungad pa lang niya, ang sabi niya, wow, ang ganda. Diba? Nakakatawa ng puso kapag na-appreciate ng customer yung pagod mo, yung hirap mo. Hindi rin talaga biro yung magtahi ka kasi that time may baby pa ako. Tapos pag uwi ko ng bahay, hugasan ko yung baby ko, magpiprepare ako ng pagkain namin kasi that time dalawa lang talaga kami sa bahay. So walang ibang gagawa ng pag-aasikaso sa kanya na pagkain namin kundi ako lang. Tapos nananahi ako, grabe, ang sakit sa kamay. Mayroon pang pagkakataon na lalagyan mo siya ng salumpas or kahit ano na. Mayroon pang pagkakataon na tinapalan ko siya ng luya kasi masakit po talaga sa kamay. Pero laban lang kasi gusto ko yun pinili ko yun. Kahit nga asawa ko, hindi ako pinigilan sa gusto ko Antaray! So ito na nga po yung mga sukat. So yung black po, yan po yung actual na sukat po ng cushion. Yung red naman po yung sukat ng ating pagtabas. So lagi po yung may allowance na 1 inch kabilaan. So ito na po, mag-uumpisa na tayong manahi. Una, i-prepare po muna natin yung ating footing. Papalitan po natin ng zephyr foot. So, sa pagkakataong pong yan, kaya ko pang magtahi mag-isa. Pero later on, kailangan ko po ng katulong kasi mabigat po yung leather. Lalo na pag medyo makapal na po yung itinatahi natin. At ito na naman nga po tayo, isang kadramahan na naman ang i-share ko sa inyo. Nung maoperahan po si Mr. ay tinanggap ko po yung project po ng baragatan para po sa boxing ring. So yung rotral corner po, yung ropes po at corner padding po ay kailangan po kasi ay may foam po siya tapos nakabalot po siya dapat ng leather. So yun po yung ginawa ko. That time po talagang kaiyakin kasi sobrang bigat. Tapos mahahaba po yan yung mga ropes niya. Tapos kailangan matapos mo siya within 3 days kasi mag-uumpisa na po yung baragatan. So kailangan po talaga ay matapos siya agad. Tapos may sakit pa si Mister kasi kalalabas lang nga ng hospital na operahan siya. Ikaw yung magluluto, ikaw yung maghugas ng plato, ikaw yung magtatahi, lahat na sa'yo. Pero kailangan talaga. Tapos may baby ka na kailangan mo rin asikasuhin. The time, magpapahinga lang ako ng ilang minuto, yung tipong mag-iidlip lang ako, tas balik na naman sa trabaho kung sa tahi. Kailangan matapos ko siya. So, second day, andun yung point na talagang naawa na sa akin si Mister, kaya siya na yung nag-prepare ng pagkain namin, siya na yung naghugas ng plato, para lang matulungan ako. Kahit na hindi pa siya pwedeng magkikilos, talagang kumilos siya para lang matulungan ako. Tapos, madaling araw na yun, mga alas 3, sabi niya sa akin, mag-idlip ka muna. Then,
Ang nasa isip ko, matutulog lang ako ng mga 5 hanggang 20 minutes. Pero the time pagising ko, wow, si Mister hindi talaga marunong manahe, pero the time talagang sinubukan niya para lang matulungan ako. Pero hindi ko siya pwedeng konsentihin kasi kalalabas lang niya ng hospital. So baka mabinat siya, mas mahirap na. So ito na tayo, back to the video. Dito na tayo muna sa ating content, hindi puro drama. So yung part po na ito, kailangan na talaga akong tulungan ni Mister kasi mabigat na po talaga yung letter. So kailangan niya po akong alalayan para hindi ko po gaanong maramdaman yung bigat ng tinatahi ko kasi naku, masakit po yan sa braso. So ganyan po talaga ang buhay namin mananahi. Kailangan din namin ng backup. Taran! Eto na po siya. Salamat po sa inyong mga likes at panonood po sa aking mga videos. Bye-bye! Please follow, like, share. Thank you for watching.